Okay, magandang umaga po sa lahat. Lagi po tayong manabik sa presensya ng Panginoon araw-araw. Amen? Amen. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam sa presensya muli-muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Ako ay narito ngayon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam sa presensya muli-muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa ganap tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Ako'y narito ngayon. Ako ay narito ngayon. Naghihintay. Inaasam sa presensya muli-muli maranasan. Ako ay narito ngayon. Nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw ka na, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw. Sumasayaw na ka, galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Isan pa, sumasayaw. Sumasayaw na nga, sa ganap tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Patuloy po tayo magpuri at tumawid sa Panginoon. Ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kaluwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu, ikaw ang kagalakan ko. Ikaw
ang kagalakan ko. Panginoon, Ikaw ang kalakasan ko. Kaluwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Awitan ka, awitan ka ng hallelujah. Panginoon, Ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, iuyuko sa iyo. Iuyuko sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang kagalakan ko. Panginoon, Ikaw ang kalakasan ko. Kaluwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Awitan ka ng hallelujah. Panginoon, Ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, iuyuko sa iyo. Iuyuko sa iyo, kapangyarihan. Awitan ka, awitan ka ng hallelujah. Panginoon, Ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, iuyuko sa iyo. Iuyuko sa iyo, kapangyarihan. Iuyuko sa iyo, kapangyarihan. Iuyuko sa iyo, kapangyarihan. Pangungunahan po tayo sa panalangin ni Pastor Rick. Kaya tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon, aming Ama. Tunay nga pong kaibuti po ninyo sa buhay ng bawat sa puso amin, ang katapatan, patuloy po namin naranasan, pag-ibig, O Diyos, sa bawat araw ng buhay po namin, Panginoon, ay tunay nga pong hayag, Panginoon, sa buhay ng bawat sa puso amin. Salamat sa pagkakataong muli, kami po ay nakatipon sa lugar na ito. Hayaan po ninyo na samahan niyo po kami ng iyong pong presensya, Panginoon. Maranasan muli namin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa puso at buhay ng bawat isa po sa aming mga narito. Pagpalain mo ang iyong mga salita, magtulog ito sa amin ang dulang Panginoon upang ito'y maging kapakapakinabang, Panginoon, sa aming pong mga personal na buhay, Panginoon. Patawarin din po niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at patuloy ang aming samo at panalangin ito ay patuloy po naming dalangin sa pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. 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 Muli, magandang umaga po, ka-joggers. Ang ganda ng ating pangalan ng ating fellowship. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol sa pera. Okay? Gandang topic, pera. Kaperahan. So, sabi, money in itself, hindi ho masama. Ano po? Ang nagiging masama nito ay kung paano po natin tinatrato ito at ginagamit. Ano po? So, dito sa Luke chapter 19, may isang talinghaga tungkol dito sa pinagkatiwalaan ng mga salaping ginto. Ano? At aking na mabasahin. Sabi rito, nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus at isinaysay pa ang isang talinghaga
sa mga nakakarinig ng una niyang mga pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigay niya ito ng tig-isang salaping ginto. At sinabihan sila ng ganito, ipangalakal niyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Poot na poot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pag-aalis niya, nagsubo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw namin maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at pinatawag ang mga aliping binigay niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit ang una at ang sabi, Panginoon, ang salaping yung ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin, yamang matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit din ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pa, ang alipin, nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha niyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi niyo inihasik. Sumagot ang kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong yan, kita hatulan. Alam mo palang ako'y maigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi ko sa akin at naanik ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo nilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko sana ay may tinubo akong puhunang ito. At sinabi sa kanya naroon, kunin ninyo ang sa kanyang salaping ginto na ibigay sa may 10. Okay? At Panginoon, siya po ay mayroon ng 10 salaping ginto, wika niya. Sinabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang mawala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, no? Pagdating sa pera, tandaan ho natin ang ilang mahalagang aral na ito. Okay, sabi, we can buy pleasure but not peace, no? Makakabili ho po tayo ng layaw, pero hindi ho ng kapayapaan. Okay? At totoo naman po yan. Ano po? Dahil daig ng makasanlibutan, no? Ang mga mananampalataya. So sabi rin dito, we can buy medicine but not health, no? Makabibili daw po tayo ng medisina, pero hindi raw po ng kalusugan. Ano po? Ay pagbili naman natin sa Mercury Drug, sasabihin natin, pagbilan yan ng kalusugan, wala pong ganon. Ano po? Maaari nga, bigyan tayo ng gamot para sa pampalusog, pero hindi tayo makabibili tunay ng kalusugan mismo. We can buy companionship but not friendship. Makabibili daw po tayo ng mga makakasama. Diba? Lalo na kung ikay mapera, talagang para kang mabanghong samyo. Diba? Para sa kanila, mga nakadikit. Ano po? Pero kapag wala na, no? Tulad ng alibugang anak, diba? Nung siya'y maghirap, wala na ho kanyang mga kaibigan, nakasama ho niya sa kalayuan. No? Iniwan na ho siyang mag-isa. But not friendship, tunay na kaibigan. Amen. Okay, we can buy a bed, no? Makabili daw po tayo ng magandang higaan, pero hindi ng tulog. Diba? Yan. At yung panghuli, we can buy a gold crucifix, but not a savior. Makabibili raw po tayo ng isang gintong krusipeyo, pero hindi ho ng isang tagapagligtas. Okay? Purihin po ang Panginoon. So, tayo tinubos ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo, hindi sa magitan ng mga mamahaling hiyas tulad ng ginto, perlas, o anumang mahalagang hiyas, kundi mismo yung dugo ng ating Panginoong Yesus. Okay, handling money, mahalaga po yan, di ba? Sabi nga ng Biblia, mahalaga na tayo maging matalino sa lahat po ng bagay. Even doon sa pangangasiwa, no, ng atin mga tinatangkilik. Kasama na ho dyan yung atin mga salapi. Gano'ng mang kalaki yan o gano'ng kaliit. Makikita natin doon sa talinghaga, iba-iba o yung amount na pinagkatiwala ho ng kanilang master sa kanila upang ito ho ay kanilang ipangalakal. Di ba? Yan. Gayun din tayo. No? Hindi naman lahat natin we are above. Di ba? Doon tayo sa taas ng kalagayan natin sa lipunan. Di ba? Ilan sa atin maaaring may mga masagana ang buhay, pero yung iba ay hindi. Pero hindi ho yung usapin dito, no?
kung nasa taas tayo o nasa babaho tayo sa kalagayan mo natin sa finances, no? Ang mahalaga po rito ay kung paano natin matalinong pinangangasiwaan o ang mga salapin ho natin ating tangan-tangan. Amen po. Kasi isa ho yan sa mga mahalagang pinagkatiwala ho ng Diyos sa atin. Bukod po roon sa tinatawag po nating talents and time, di po ba? Yung ating mga treasures, yung ating mga time, at yung pong ating pong mga talents, no? Yan yung mahalagang three major na pinagkatiwala ho ng Diyos sa atin. At dapat ho natin, pangasiwaan ho yan, i-handle ho natin yan, no? Na mayroon pong katalinuhan. Amen? Okay? So, ilan sa mga ginagawa ho natin patungkol sa atin hong pananalapi. Unang-una, ay yung pong giving, di po ba? Yan, mahalaga po na pinahalagahan ho natin, ginagamit po natin sa pagkakaloob na meron pong katalinuhan. Okay? Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, si Yahweh ay handugan natin, di po ba? Bahagi ng ating kayamanan, di po ba? O nang sa gayon daw po ay aapo ho yung hatin ho, yung law of reciprocity, di po ba? Yun ho ang ano nun no? Yung balik po nun ay higit pa doon sa marahil po nating pwedeng asahan. Kung yan ay ginamit po natin na may katalinuhan, nagkaloob po tayo na may kabuluhan at katalinuhan, tiyak, no, ay higit po doon sa sinasabi po nating tatanggapin po natin mula po sa Diyos. Amen po. Giving, give wisely. Pangalawa ay yung pong earning. Mahalaga po yan. No, sabi nga ni John Wesley, earn all you can. Di po ba? Okay? But earn wisely. Di po ba? Kumita ka sa ganang iyong maabot na kayang kitain. Di po ba? Eh tayo naman, binagkalooban ho tayo ng Diyos ng kaisipan upang mag-isip, no? Kung paano tayo magiging produktibo. Di po ba? At makapag-reproduce tayo. Di po ba? So, ayun yung mahalaga no? Kumita tayo sa abot natin kayang gawin, kitain ng meron pong katalinuhan. Amen! Kaya nga, dinidespise ng Diyos yung yung mga taong tamad, di po ba? Di ba? Huwag yung pakanin yung mga tamad. Di po ba? So, ang pagsisikap ay, ang tao daw pong masikap ay lagi pong masagana ang buhay niya. Amen po! Wala nang amen. Amen. Number 3, handling our finances, no? Ay yung spending. Yan. Madalas ay imbalance yung ating ginagawa, no? Malaki ang gastos, maliit yung kita. Yan. Kaya ang business bumabaksak. Di po ba? Kaya sa pag-aatang ng ating business, huwag tayong maging maluho. No, sabi nga ng isang business tycoon, no? Magluho ka kapag talagang established na yung negosyo mo, sobra-sobra na yung pera mo, tsaka ka magluho. Amen, di ba? So spending wisely, hindi naman sa gagawitin mo lang sa ganung mga paraan ang iyong perang kinita, no? Sapagkat may mga ibang bagay na pwede nating paglagyan ng ating pong mga kinikita. So spending mahalaga po 'yan, no? Kaya nga tulad ng matalinong may bahay doon sa Proverbs chapter 31, no, na pangangasiwaan niya yung kanyang mga kinikita ng may katalinuhan. Oh, yan, nakapag-uwi pa nga siya, no? Mula doon sa kanyang trabaho ay nakapag-uwi pa raw siya ng pauwi para sa kanyang sambahayan. Amen. Amen. So, spend wisely. Ano pa? Saving, mahalaga po 'yan. Oh, ang pag-iipon. Alala niyo po ba? Yung konsepto patungkol po roon sa mga langgam, di po ba? Bago magtag-ulan, talagang nag-iipon na po sila, no? Nag-iipon muna sila para dumating man yung tag-ulan ay merong silang pagkain. Di ba? Kung may sinuksok, merong madudukot. O, mabuhay tayo sa ganung prinsipyo. Mahalaga po yun, tayo rin nagsisave. Lalo na tayo, no? Tayo pong mga tumatanda, kung tayong mga bata pang magulang, mag-save tayo para sa ating pagtanda. Di ba? Siguro madalas nyo na marinig ko sa akin yun nang sa gayon, na hindi din tayo maging pasanin ng ating mga anak bandang muli. Kasi meron tayong pantustos sa atin nung pagtanda. Ano ho? Kasi yung tumanda tayong, lahat binigay natin sa ating mga anak. Di po ba? O tapos bandang muli,
ay wala rin nung nangyari. Amen po, ay sakit ng loob. Kaya hindi ho magiging makasarili na tayo po mag-ipon sa araw ho sa ating sarili, sa ating nung pagtanda. Sa pag-araw po natin, sa ating kinabukasan, pagtanda ho natin. Amen po. Manapay, nailayo pa ho natin sa buhay, alalahanin ang ating hong mga anak. Ano po? Kasi hindi na tayo aasa sa kanila eh. Ganyan kasi yung mentality ng mga Pilipino eh. Magpaparami na anak, palalakihin. Nang sa gayon, paglaki nila, eh sila naman ang aaruga. Eh, hindi ho garantiya yun. Ho. Hindi ho garantiya yun. Oh, naalala ko yung isa doon sa umawit nung sarili niyang komposisyon na siya ay isang karpintero, no? Nagtrabaho siya ng mabigat na trabaho para lamang sa kanyang pamilya, sa kanyang mag-ina, no? Minsan nag-skip pa raw siya ng meal para lamang na may maipon para sa pagtusto sa pag-aral ng kanyang anak. At nung graduate ito, ay akala niya mababago na raw yung buhay nila dahil nakatapos na yung kanyang anak. Nangyari, iba doon sa kanyang inaasahan, iniwanan ho siya ng kanyang asawa at yung kanyang naman daw anak ay naging busy sa trabaho at iniwanan ho siya mag-isa. So he end up nasaan siya? Nandoon siya sa lansangan. Ano po? Homeless. Jobless. Hindi po ba? Natanda na po siya. Hindi na po siya makapagtrabaho. So, gayon pa man, no, isa lang daw na napili sa kanya na yung boses niya, yung tinig niya ay marinig, no? Yun daw ang kanyang naging kaaliwan sa buhay. No, at siya'y sumali doon sa America's Got Talent, no? Yung AGT hata yan. Ewan ko, kung napanood doon niyo yun. Ang ganda ho ng kanyang komposisyon patungkol doon sa karanasan niya sa buhay bilang ama ng tahanan, no? Umaasa pa rin siya. Ano siya nandoon yung kanyang pag-asa pa rin na mapapakinggan ito ng kanyang mahal sa buhay, kanyang asawa at yung kanyang anak na umalis at iniwan po siya. Oh, amen, no? Amen. Ang ganda ho nung lyrics di ba? Purihin po ang Panginoon, no? So, para hindi mangyari sa atin yung ganung uring bagay, magtipon tayo sa ating sarili, kaya sa ating pagtanda, iwanan man tayo ng ating mga mahal sa buhay, sa anumang pagkakataon, mayapa man sila o sila malayo sa ating piling, meron tayong ipantutustos sa atin dahil meron tayong ikinabi para sa ating sarili. Okay? Hindi po kasalanan ho yan, no? Ayan. Mahalaga po yun sa aspeto ng pangangasiwa ng ating salapi, yung pong tinatawag po nating saving. Okay? At yung panglima, okay, investing. Iba yung saving o pag-iipon kaysa doon sa tinatawag po nating pamumuhunan. Okay? So, gayon din, no? Sa buhay spiritual, mahalaga rin na iukol natin, higit sa dito sa bagay na ito, sa pamumuhunan ho natin sa kaharian ng Diyos, no? At yan ang higit na mensahe nito pong talinghaga na ito ng ating Panginoong Hesus. So, kasi matapos mag-declare si Zacchaeus, di ba? Bago po itong talinghagang ito, ay alam natin, itong encounter ng Panginoong Hesus kay Zacchaeus, no? Isang tax collector, pero na-born again ho siya, nung makilala niya si Jesus, di po ba? At siya nag-declare, tandaan ng kanyang lubos na pagsisisi sa kanyang naging makasalanang buhay. Sabi, Panginoon, ibibigay po ang kalahati ng aking kayamanan sa mga dukha. At kung ako naman meron pong nadaya, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. O, tingin niyo po yun. Sa harapan natin, Panginoon Kristo, hindi niyo po yun. Dineclare niya po yun nang meron hong pananampalataya sa Diyos. Okay? Kaya anong sinabi ni Jesus? Di piri ni Abraham ang taong ito. Tunay ngang siya'y naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. So after ng declaration ni Zacchaeus na yon, yung mga nakapakinig doon, mga kasama sa mga pagtitipon na yon, no? Doon sa ipinahayag ni Zacchaeus, no? Na dito nagkaroon na siya ng bagong pananaw sa buhay na hindi na mahalaga ang salapi. Amen. Kung siya may mag-i-invest ng kanyang kinita, no? Ay i-invest niya ito sa mas makabuluhan
bagay. Kaya inugnay ni Jesus itong talinghagang ito doon sa deklarasyon ni Zacchaeus, sapagkat marami po ang lumabi at nagtaas ng kilay marahil doon sa kanyang naging deklarasyon na yan. Talagang minsan di tayo maintindihan eh. Binigay mo lahat para sa Panginoon. Di ba? Parang gano'n no? Pinagpalit mo yung maganda mong karera alang-alang sa pagmimisyon mo. Minsan hindi tayo talaga maintindihan ng tao. Amin po ba? Kaya nga sabi ni Jesus, walang taong nag-iwan ng kanyang tahanan, lupain, asawa, ang anak, magulang, alang-alang sa akin sa paghari ng Diyos, ang di tatanggap na makapupong higit sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Yun ang magandang pamumuhunan. With regards doon sa ating giving, with regards doon sa ating spending, with regards doon sa ating kinikita, okay, with regards doon sa ating savings, at with regards doon sa ating investing. Amin po ba? Amen. Yun ang hinggit na matalino. Purihin po ang Panginoon. Amen. Okay? So, ang ilang mga elemento dito sa talinghagang ito, patungkol doon sa unang-una yung nobleman, no, na sumasalarawan sa atin ng Panginoong Jesus. Okay? Pangalawa, yung pong mga the nobleman's slaves, no? Yung po ay lumalarawan sa kanyang mga tagasunod. His disciples, di po, his followers. At yung pong citizens of the country, yung pong mga lumalarawan doon sa mga hindi mananampalataya. Okay? Kapo niyo po. Pangatlo, makikita natin dito ay yung pong patungkol doon sa mina, yung sa laping ginto. Sa English po ay mina ang tawag. Okay? So, bahagi yon ng pagkakatiwala sa kanila, ng kanilang master, ng ating Panginoong Jesucristo, tulad natin. So, lahat ng yan ay inilagay sa ating pangangasiwa. Amen po ba? Pero lagi nating tatandaan, we are just managers, not the owner. Ang owner na pinagkatiwala sa atin yan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga kahit yung pera natin, uwinom natin hindi atin yan. Amin po ba? Minsan nga siya tayong hindi tayo tumitingala na doon sa ating akala natin tayo ang nun eh. Ang kailangan lang, maging matalino tayo sa ating pangangasiwa. Okay po? Bilang mga managers. Okay? So, yung pang-apat, yung elemento rito ay yung command. Sabi, ipangalakal nyo yan. Amen po ba? Be fruitful. Parang ganon. Purihin po ang Panginoon. Meron ka ng puhunan. Ngayon, ang gagawin mo na lang, maging fruitful ka. Diba? Kahit si Jesus laging, yun ang hinihingi niya yung bunga. Di po ba? And later on, yung panglimang elemento rito, yung accountability. No? Yung pananagutan, bandang uli. Harap tayo sa Diyos, no? Kung paano natin pangisuwaan yung mga bagay pinagkatiwala niya sa atin, tiyak na magsusulit tayo sa Kanya. Di po ba? It's either that yun po ay yung ating oras, opportunity na binibigay ho ng Diyos sa atin. Sabi nga, time pays back. Di po ba? Yung panahon na ginugol natin dito sa lupa, saan natin mas ginugol? Yung oras natin. Sa makabuluhan ba? O doon sa mga walang kabuluhan mga bagay? Sa mga makasalimutan? Okay? O doon sa makalangit na gawain? Okay? O tayo na sasagot nun. Kasi tayo, personal naman tayong magsusulit sa Diyos eh. Amen po? Yan, amen. Amen. So, ang kagandahan dito naman, no, doon sa dalawa, ang sabi ron nagkulat sila, no, meron silang 3% na bunga. So, alam niyo po, mahalaga rin na binibigyan nating pansin itong buting pangangasiwa na ito. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi lang makalupang pagpapala ang ating tatamuhin, kundi makalangit na pagpapala ang tiyak na ating pong tatamasahin at tatanggapin. Amen. Time pays back. Amen po ba? Regarding doon sa pagkakatiwala ng Diyos sa ating mga panahon, ganyan din ang ating mga talento. Saan natin ginamit yan? Oh. Amen. Okay.
Dati nga, no, tinutugtog natin, no, kami, manunugtog kami, no, tinutugtog namin yung mga awiting makasanlibutan. Di ba? Nung makilala na si Kristo, iba na ang kanilang naging musika. Amin po. So, regarding doon sa music, mahalaga rin yan eh. Dapat bilang Kristiyano, alam natin yung musikang atin nung pinakikinggan, tinutugtog, at doon sa mga musikang hindi na dapat natin inaawit at tinutugtog. Amen po, andyan po kayo. So, simple lang po yun, no? With regards doon sa maging sa atin ng mga salapi, talento, at mga bagay, meron tayo. Mahalaga na gawin natin ito. Ipangalakal natin ito ng meron po kalinungan. Okay? Amen po. So, yung naalala ko yung 2 rules na mahalaga po rito. Dito sa pagkakatiwalang ito. Una, it takes immediate action. Agarang action. Once na marinig natin yung sinabi ng Panginoon, yung command ng Panginoon, ipangalakal nyo yan. Ipangalakal mo kagad. Huwag na natin i-delay. With regards din doon sa mensahe ng Diyos sa atin, yung pangungusap ng Diyos sa atin, sa bawat isa po sa atin, ano man yun sa atin, mga personal, huwag na natin ipagwalang bahala. Huwag natin i-delay. Sundin kaagad natin kasi yun ang pinakamabuti. Di ba? Kung nangungusap na sa atin ng Diyos na mali yung ganyang uri ng pakikipagrelasyon sa sanlibutan, o di putulin na natin. No, hanggat maaga. Hindi yung doon muna tayo, nag-i-stay muna tayo doon, hindi mo na mamalayan, nagiging alipin tayo noon. Di ba? Katulad ng bubuyog. Yung bubuyog, lumipad siya. Para sumipsip ng sariwang nektar. Ang nangyari, nakakita siya sa ibaba ng isang palayok na pulot. Sabi niya, jackpot! Sabi niya gano'n, jackpot! Hindi na kailangan pa ako sisipsip, kukunti lang masisipsip ko ron. Eto, meron na ako. Siguro sa isang taon, hindi ko mauubos ito. Sabi niya gano'n. Hindi agad-agad, no? Doon sa bunganga ng palayok, luminga-linga siya, baka yun ipain, no? Hindi niya alam, yun doon ang magiging pain niya talaga. Okay? Akala niya meron ding maaring kumisala sa kanya. Nang makita niya na okay ang lahat, tumalon siya. Lumipat siya doon sa loob. Tumikim muna siya. Sarap. Di po ba? Tikim uli. Di po ba? Alam nyo, ang pagkakaalipin, saan nagsisimula yan? Sa patikim-tikim. Subukan po nga. Di po ba? Dadayain pa tayo ng ating kaaway sa ating kaisipan. Paano mo malalaman ng isang bagay mabuti o masama kung hindi mo susubukan? Tikman mo. Kung hindi mo magustuhan, huwag mong gawin. Kaso nga mas malamang na tayo ay maging alipin kaysa tayo po ay maging malaya. Amen po. Andiyan po tayo. Amen. So ngayon, nagtikim siya, di ba? Ang isa siya'y nabundat. Ngayon sabi niya, babalikan ko na lang to. Hindi niya alam, nakadikit na ho siya. Dahil siya po ay nabundat na, sa kakakain, unti-unti ho siyang lumubog. At kinain ho siya. Nilamon ho siya noong kulot na yan. Nakuha niyo po, ganyan din ho kapag tayo namuhay sa kasalanan. Yung natin sa simula ay napakasarap, di po ba? Yung pleasure ng mundo, ng sanlibutan ay nakakaingganya sapagkat mas marami ang gumagawa nito kaysa sa ating mga nasa church. Amen. Okay? So, wag na nating pangarapin pa na sumuong. Kung alam natin sa simula pa lamang ay hindi na tama, putulin na natin ito. Nang sa gayon ay hindi tayo maparol at maalipin na mga uri ng kasalanan. Umiiral pa rin sa atin. Okay po? Yan. So, immediate action. Pangalawa, yung taking risk. Di po ba? Dapat risk taker din tayo Kaya nga, kung gusto natin sumunod sa Panginoon, may mga bagay tayong isasantabi. Meron tayong mga itatakwil. And yun risk taking din ho yun. Bakit? Maaari tayong mawala ng kaibigan ng ating mga kabarkada. Tama po? Kaya mo ba isang alang-alang yon?
Minsan, yung personal relationship natin, di po ba? Minsan, ang ating magiging numerong taga-usig yung ating sambahayan kung sila ay hindi mananampalataya. Tama po? Katulad ng citizens of the country dito. Di ba? Ayaw namin maging hari yan. Di po ba? So, gayon din. Ayaw nila ng paghahari ni Kristo sa buhay nila eh. Kaya anong ginagawa nila? Hinihikaya tayo na sumama na lang sa kanila ukol doon sa paghahari ng Diyos. Pero ang paghahari ng Diyos ay personal ho yan. Personal calling. Amen po? Yan. Nasa individual ho yan. Kung siya susunod o hindi. Hindi tayo pupersahin ng Diyos na sundin ang anumang kanyang sinasabi at iniuutos sa atin. Ang mahalaga. No? Kung tayo susunod, gawin ho natin yun ng may pag-ibig sa Panginoon. Kung tunay tayong nagmamahal sa Panginoon, regardless sa ating mga personal relationship, susunod tayo dahil yun ang nais ng Diyos sa atin. Okay po ba yan? Amen. Yan. So, taking risks, no? Maisan, ang pakikipagsapalaran yun, may patungkol sa atin hong magandang kalagayan sa buhay. Di po ba? Yung bang nasa taas ka na, lilipat ka pa sa baba. Di ba? Amen po? Sabi ni Jesus noong hamon niya, ang mga asong gubat, may mga yungib na pinagtataguan nila. Ang anak ng tao, wala man lang masilungan. Ang buhay Kristiyano ay puno ng pagsasang-alang-alang at pagsasakripisyo. Amen po? Amen. Yan. Kaya kung di tayo handa, no, na mag-take ng risk, so ano man ang hinihingi ng pagsunod natin sa Diyos, ay hindi ho tayo talaga makasusunod. Okay? Ang pasya ay nasa sa atin. Okay po? Yan. So dahil sa bandang huli, tayo po ay hahatulan ng Diyos. No? Sabi doon sa 2 Korinto 5:10, bawat isa ho sa atin ay haharap sa hukuman ni Kristo. At tatanggap tayo ng kaukulang ganti, mabuti man o masama ang ating pong ginawa nung tayo po ay nabubuhay pa sa lupa. Hinahayag din daw po ng apoy na siyang susubok sa lahat ng uri ng mga gawa ng bawat isa. Tayong mga Kristiyano, sa harapan ng paghuhukom ng Diyos, ihahayag daw po ng apoy na siyang susubok sa lahat ng ating mga uri ng ating pong ginawa. At kapag ka nasunog, tayo po ay maaaring maligtas, pero para daw pong nagdaan sa apoy, na dapat sana yung gantimpalang ating pong tatamuhin, tatanggapin mula sa Panginoon, ay nasunog, na walang kabuluhan. Dahil mali ang ating mga motibo sa ating kung bakit po natin ginagawa ang mga yan. Okay? Nakuha niyo po? Alam niyo po, bawat bagay na ginagawa ho natin para sa Diyos ay may kaukulang gantimpala ho yan. Amen? Kung ito ay lagi natin ginagawa para sa Panginoon, nakikita ho ng Diyos yung mga motibo natin kung bakit natin nakikipag-fellowship tayo, dumadalo tayo ng mga pagtitipon, nakikinig tayo ng kanyang mga salita, ay yung pagnanais nating sundin ng kanyang kalooban. No? Tayo man ay tinatamaan. Ay ganyan naman talagang salita ng Diyos, parang tabak na magkabilay talim. Talagang sasalangin ito yung ating mga baluktot na mga pananaw, baluktot na damdamin at baluktot na pampuri ng pamumuhay. Pero kung tayo ay magpapatuwid, amen po ba? Magkakaroon tayo ng isang ganap at kasisiyang buhay. Yun ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Naparito siya upang bigyan tayo ng isang ganap at kasiyang buhay. At yun ang pangako niya sa iyo, kaibigan. No? Sa iyong buhay ay may binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na tanggapin siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Ang kanyang ginawa sa krus ay naging sapat upang patunayan niya ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa ating lahat. Sa gayon, sabi ron ng Bible, kung sino man ang sa kanya isasampalataya, hindi na mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? At kung yan ang nais mo, kaibigan, ay tanggapin mo itong biyayang handog na inyo ng Diyos, ng buhay na walang hanggan, and the rest, ikaw ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay na ito, your treasure, your time, at yung iyong talents, ay gamitin mo habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para sa kanyang pagkakaharian. Tayo pong lahat ay pumikit, ay manalangin sa mga oras na ito.
Ikaw kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, ano man ang iyong kalagayan, ay sabihin mo ang panalangin ito na manggaling nawa sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking nagawang pagkakasala sa aking mga sinalita, inisip, at gayon din po sa aking pong mga ginawa. Patawarin mo po ako, Panginoon. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako, Panginoon, na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula ngayon, ang buhay ko pong ito ay aking pong inaalay sa iyo. Ang aking mga panahon, ang aking kakayanan, gayon din, Panginoon, ang lubos ng aking pagtatalaga ng aking buhay sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong mga naging pangungusap sa amin, sa magitan ng iyong mga salita. Hiling po namin na ito'y patuloy na gumawa, Panginoon, sa amin, Panginoon, ng mga pagbabago sa aming mga kaisipan, kalooban, aming puso, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Muli, ang aming pong pag-aalay ng aming handog, ng aming katawan bilang handog na buhay, banal at nakalulugod po sa iyo, Panginoon, ginawa ang patuloy naming maialay sa bawat araw ng buhay po namin ito. Sa ngalan po ng iyong pong anak na si Jesus, umasa po kami patuloy ng iyong kalayaan sa amin, Panginoon, sa mga bagay o Diyos na alipin kami, Panginoon. Ito po ay amin pong isinusuko ng lubusan sa iyo, Panginoong Jesus. In the name of Jesus. Talagan mo kami, Panginoon, sa anumang uri ng tanikala na meron po sa amin, Panginoon, ng kaaway. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yamang sinabi mo, Panginoon, kapag kami pinalaya ng anak, tunay ngang kami mga malaya na, Panginoon. Salamat po. Panghawakan po namin ang salita po niyo ito. Salamat po. Tulungan niyo po kami na maging mabuting katiwala ng mga pinagkatiwala niyo po sa amin, tulad ng salapi, ng aming pong oras, at ng aming mga kakayanan, Panginoon. Gawin po niyo kaming matalino, Panginoon, sa paggugol at paggamit ng lahat ng ito, Panginoon. Para sa iyong kapurihan, Panginoon, kami po ay nagbabalik minsan pa ng aming pong lubos na pasasalamat, pagpupuri, pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan, pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen, amen. Okay. Okay, thank you. So, ikot na natin. Tayo. So, si Brother Ricky, Sister Susan, Sister Olive, Brother Bedong, yes, Kuya. Ayan. Brother Alan. Kami. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapuri. Sa biyaya mo lamang ako makapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ako ay nabuhay pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan,
biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Thank you po. Amen, amen. Salamat sa lahat. Okay. Thank you po. God bless.